Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala. Tingnan ang mga larawan. Ano ang nakikita ninyo? Magkakapareho ba sila? Dapat bang igalang natin ang pagkakaiba nila? Iba-iba ang ating paniniwala. Ngunit pare-pareho tayong tao na dapat igalang at irespeto. Paggalang sa iba't ibang paniniwala. Ang bawat tao ay may sariling paniniwala o relihiyon. Mahalaga ang paggalang kahit magkaiba tayo. Hindi lahat ay nagsisimba, nagdadasal o nagdiriwang ng mga kaparehong tradisyon. Mga paraan ng paggalang sa iba't ibang paniniwala. Makinig kapag may nagkukwento tungkol sa kanilang paniniwala. Huwag pagtawanan ang ginagawa ng iba. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanilang relihiyon. Maging magalang sa tono ng pagsasalita. Huwag pilitin ng iba na sumunod sa sariling paniniwala. Kilalanin na ang pagkakaiba ay normal. Makisama ng may respeto sa mga kaganapan o tradisyong hindi mo kilala. Ang paggalang sa paniniwala ng iba ay nagpapakita ng tunay na kabutihan at malasakit. Basahin natin. Ang araw ng pagkakaiba. Sa Grade 3 Mabini, nagkaroon ng araw ng pagkakaiba. Hiniling ni Ginang Lopez na magbahagi ang bawat bata tungkol sa paniniwala ng kanilang pamilya. Si Ana ay nagsabing ang kanilang pamilya ay nagsisimba tuwing linggo. Si Haron naman ay nagsabing nagdadasal sila araw-araw sa kanilang tahanan. Si May ay nagkwento na sila ay nagme-meditate para maging kalmado. Si Ben ay nagbahagi na ang kanilang pamilya ay may makukulay na pista taon-taon. Tahimik ang mga bata habang nakikinig. May ilan na nagulat dahil hindi sila pare-pareho. Ngunit sabi ni Ginang Lopez, ang pagkakaiba ay hindi dapat maging dahilan ng pag-aaway, kundi pagkakataon para matuto. Sabi ni Ana, masaya pala malaman ang kultura at paniniwala ninyo. Sabi naman ni Haron, kahit magkaiba tayo, magkaibigan pa rin tayo. At nagkasundo ang klase na ang paggalang sa iba ay daan para sa payapa at masayang samahan.
Ano ang pinamagatang aktibidad ng klase? Ano ang ibinahagi ni Ana? Ano ang ginagawa ng pamilya ni May? Bakit sinabi ni Ginang Lopez na hindi dapat pag-awayan ang pagkakaiba? Ano ang maaari mong gawin kung iba ang paniniwala ng kaklase mo? Iba-iba ang tao at normal ang pagkakaiba. Lahat ng paniniwala ay dapat nating igalang. Ang paggalang ay nagdudulot ng payapa, masaya at maganda na ugnayan. Ang pagiging magalang ay nagpapakita ng mabuting asal. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bakit dapat igalang ang paniniwala ng iba? Ano ang dapat gawin kung hindi mo naiintindihan ang paniniwala ng iba? Alin ang nagpapakita ng paggalang? Ayon sa aralin, ang pagkakaiba ng paniniwala ay dapat. Ano ang natutunan ng mga bata sa kwento? Gawin natin. Isulat ang P kung nagpapakita ng paggalang at NP kung hindi. Ikalawang araw, paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala. Ano ang napapansin ninyo sa mga bata sa larawan? Magkakaiba ba sila? Sa tingin ninyo, maaari ba silang maging magkaibigan kahit magkaiba ang kanilang paniniwala? Ang paggalang ay unang hakbang sa mabuting samahan. Kahit iba-iba ang paniniwala, lahat tayo ay dapat igalang. Ano ang paniniwala o relihiyon? Ito ay mga tradisyon, gawain at paraan ng panalangin ng isang pamilya o grupo ng tao. Maaaring iba-iba ang paraan ng pagdarasal, pananampalataya at pagdiriwang. Bakit kailangang igalang ang paniniwala ng iba? Dahil ang bawat tao ay may karapatang maniwala sa gusto nila. Kapag tayo ay magalang, nagiging mapayapa at masaya ang ugnayan sa bahay, paaralan at komunidad. Ang respeto ay nagpapakita na mabuti at maganda ang ating asal. Basahin natin. Ang kaibigang si Farah. Si Farah ay bagong estudyante sa klase. Nakahijab siya at may baon na pagkain na hindi pa nakikita ng kanyang mga kaklase.
Nang oras ng tanghalian, napansin ni Liza ang pagkain ni Farah. Ang sarap ng baon mo. Ano yan? Masayang tanong ni Liza. Ngumiti si Farah. Ito po ang pagkain namin sa bahay. Iba po ito dahil sumusunod kami sa aming paniniwala. Sumagot si Liza. Ay, ganun ba? Ang ganda naman. Pwede mo bang ikwento kung paano ito ginagawa? Masayang nagkwento si Farah at nakinig ang mga kaklase. Walang nang-aasar, walang tumatawa. Lahat sila nagalang at nagtanong ng maayos. Simula noon, naging malapit na kaibigan si Farah at ang kanyang mga kaklase. Sino ang bagong estudyante? Ano ang napansin ni Liza kay Farah? Iginagalang ba ng mga kaklase si Farah? Paano? Ano ang natutunan mo sa kwento? Paano ka magpapakita ng paggalang sa kaklaseng may ibang paniniwala? Maraming paraan para magpasalamat at bawat isa ay nagpapakita ng kabutihan ng puso. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bakit dapat igalang ang paniniwala ng iba? Ano ang dapat mong gawin kung may nagkukwento tungkol sa kanilang paniniwala? Alin sa mga ito ang tamang paraan ng paggalang? Ano ang dapat mong gawin kung iba ang paniniwala ng kaklase mo? Alin sa mga ito ang dapat mong gawin? Gawin natin. Isulat ang P kung nagpapakita ng paggalang at NP kung hindi. Ikatlong araw, paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala. Happy face or sad face. Piliin ang tamang mukha batay sa sitwasyon. Tahimik kapag nagdarasal ang iba. Pinagtatawanan ang kakaibang tradisyon. Sumasama sa gawain ng iba kapag inimbitahan. Nagbibiro tungkol sa paniniwala ng iba. Kinakaibigan ang mga batang may ibang paniniwala. Sa ating komunidad, may mga taong may iba't ibang relihiyon o paniniwala. Pero kahit magkakaiba tayo, lahat tayo ay dapat igalang. Ang paggalang ay nagpapakita na tayo ay magalang, mabuti at marunong umunawa. Mga paraan ng paggalang sa iba't ibang paniniwala. Tumahimik kapag may nagdarasal.
Huwag magbiro o manukso sa paniniwala ng iba. Makinig kapag nagpapaliwanag sila tungkol sa kanilang tradisyon. Huwag ipilit ang sariling paniniwala. Tanggapin ang kaibigan kahit iba ang kanyang paniniwala. Makisama at magpakita ng kabaitan sa lahat. Basahin natin. Tahimik muna. Araw ng linggo, nagpunta si Miko sa bahay ng kanyang kaibigan na si Raha para maglaro. Pagdating niya, nakita niyang nagdarasal si Raha kasama ang kanyang pamilya. Naalala niya ang sabi ng kanyang nanay, respeto sa oras ng pagdarasal ng iba. Kaya tumayo muna si Miko sa gilid at hinihintay matapos ang dasal ng pamilya ni Raha. Pagkatapos, nilapitan siya ni Raha. Salamat Miko, mabuti at naghintay ka, sabi nito. Ngumiti si Miko. Siyempre, nirespeto ko ang paniniwala ninyo. Masaya silang naglaro buong maghapon. Sino ang bumisita sa isang kaibigan? Ano ang ginagawa ni Raha at ng kanyang pamilya pagdating ni Miko? Ano ang ginawa ni Miko habang nagdarasal sila? Mabuti ba ang ginawa ni Miko? Bakit? Ano ang dapat mong gawin kapag may nagdarasal? Lahat ng tao ay may iba't ibang paniniwala. Kahit magkaiba tayo, pwede tayong maging mabubuting magkaibigan. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Ika-4 na araw, paggalang sa iba't ibang relihiyon at paniniwala ng kapwa. Sabihin kung respect ang mga sitwasyon at stop kung hindi. Tumatahimik ka dahil may nagdarasal. Nagtatawanan sa tradisyon ng iba. Hindi umaapak sa altar o dasalan. Tinatawag ang kaibigan na weird dahil iba ang paniniwala. Kinakaibigan ang lahat kahit magkaiba ng paniniwala. May iba't ibang relihiyon at paniniwala ang mga tao. Maaaring iba ang kanilang dasal, simbolo, tradisyon o gawain na dapat nating igalang. Bakit mahalaga ang paggalang sa simbolo at gawain ng relihiyon ng iba?
para magkaroon ng mabuting ugnayan. Para maiwasan ang alitan at pang-aasar. Dahil pantay-pantay ang tao. Dahil ang paggalang ay nagpapakita ng kabutihan. Ang pagiging magalang ay nakikita sa kilos at salita. Mas nagiging payapa at masaya ang komunidad kapag marunong tayong rumespeto. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!